Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Michael Capit, shoutout kay Charlie Tipait. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! In addition, I have to send a little more reserve troops, parang pansamantala lang mauubos ang tropa sa unahan. Ito ang pinakamagandang paraan, iyon ay ang tuluyang iwanan ang mga tropang frontline na laging nasa harapan. Hayaan silang isagawa ang suporta hanggat kaya nila, pagkatapos na talagang mababa ang bilang ng mga tao, ang susunod na hanay ay direktang magsasagawa ng sapilitang muling pagdadagdag. Sa paraang ito lamang mapapanatiling hindi nagbabago ang kabuoang porma sayon habang mapapanatili ang tindi ng pagkubkob ng Han Sanchen. Bagamat ang halaga nito ay baka mawalan sila ng maraming lalaki. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa kung paano ubusin ang Han Sanchen sa pinakamataas na lawak at sa parehong oras ay maiwasan ang Han Sanchen mula sa paghiwalay mula sa pagkubkob, ito ang tanging paraan. Oo naman, nagmadali ang mga subordinate para ihatid ang order. At halos kasabay na nagsimulang kumilos ng mabilis ang mga tao mula sa kolehiyo ng liberal arts, sa isang lugar sa bukid ng Trigo. May kadiliman doon, na para bang wala sila rito, ngunit nakikita nila ang lahat sa harap nila sa pamamagitan ng kadiliman. Master, mukhang nagkaproblema si Heifeng at ang iba pa. May mahinang sabi sa katabi niya. Sa dilim, nakamaskara ang lalaki at mahirap makita ang tunay na anyo, gayunpaman, kung makikita ni Han Sanchen ang lalaking ito, tiyak na makikilala niya ito sa isang sulyap. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang lalaking lumitaw sa tindahan, ang may-ari ng nayon. Ang may-ari ng nayon ay nakasuot ng maskara, kaya natural na hindi niya makita ang kanyang partikular na hitsura. Medyo malamig niyang sinabi, talagang napakatalino ni Han Sanchen, sa ilalim ng napakalaking pagkubkob at sa napakahirap na sitwasyon, wala talaga akong ideya, kung iisipin, maaaring samantalahin ng isang tao ang ganap na disadvantage na geographical na kapaligiran na ito. Para makakuha ng mas magandang posisyon kaysa sa kanilang sarili. Master, kahit na si Han Sanchen ay isang nakulong na hayop, ang kapaligiran ng Trigo ay talagang napakalaki, kung gumamit si Han Sanchen ng mga rogue na pamamaraan upang patuloy na palawigan ang linya ng labanan, magiging lubhang hindi komportable para sa itim na hangin, hindi. Kung magpapadala tayo ng mga taong malapit na sumunod, tiyak na isa-isang puputulan ni Han Sanchen ang umaataking hanay gamit ang kanyang espada. Ngunit kung gusto mong magpadala ng mga tao na mag-follow up, ang malaking hukbo ay patuloy nakakalagkarin ng ganito, nakatumbas ng pagpapakulo ng maligamgam na tubig, sa huli, hahatakin pa rin ito. Ang pinakamahusay na paraan ay pagsamasamahin sila, ngunit ang Yetian City at iba pang mga labanan ay nagsabi sa amin na kung masyadong maraming tao ang sumalakay sa Han Sanchen, madali silang direktang ma-counterattack ng Han Sanchen sa malawakang sukat. Ngayon, parang iuunat ko ang aking ulo at pupugutan ang aking ulo pabalik. Sagot ng may-ari, ngunit hindi nagsalita ang may-ari ng nayon, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi siya nagsalita, malamig. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga trick ang mayroon si Han Sanchen, at wala rin akong pakialam sa Han Sanchen, gaano katagal ito. Dekada nang naghahanda ang sikat na tindahan ngayon, kaya kahit anong gawin niya, wala talagang paraan para makatakas siya rito para sa akin, sabi ko. Pagkarinig nito, bahagyang napakunot ang noo ng nasasakupan, at saka mabilis na nagtanong, may iba pa bang kaayusan ang may-ari ng nayon? Ngumiti ng mahina ang may-ari ng nayon, ano sa palagay mo? Kaharap natin si Han Sanchen, paano ko may lalagay ang lahat ng aking kayamanan sa isang akademya sibil at militar? Paano kung matalo tayo? Masisira ba ang dekada kong paghahanda sa isang araw? Paano naging posible? Ang mga sikat na tindahan ay umuunlad ng mga dekada,
lahat ng enerhiya at materyal na mapagkukunan na ginugol sa mga dekada na ito ay napakalaki, gayunpaman, hindi ba masyadong katangahan na ilagay ang lahat ng mga kayamanan sa isang tabi? Master, wala ka namang tiwala sa Xiao Tao di ba? Hindi napigilan ng lalaki na magtanong, bagaman ang Xiao Tao ay maaaring talagang banta sa amin, ang aking mga nasasakupan ay mayroon ding sasabihin. At saka, si Han Sanchen at Ivory ay parehong matatalino, at si Xiao Tao ang klase ng tao na hindi masyadong magaling magsinungaling. I am worry na kahit hindi sabihin ni Xiao Tao, siguradong mapapansin ito ng mag-asawa. Napakaganda at napakatama ng sinabi mo. Sa katunayan, tulad ng sinabi mo, maaari lamang nating ituring ang bagay ng Xiao Tao bilang isang punto upang umunlad, ngunit hindi ito kailanman maituturing na isang malaking inaasahan para sa atin. Naniniwala ako na si Han Sanchen ay maaaring walang mapansing kakaiba sa Xiao Tao, ngunit hindi ibig sabihin na hindi rin ito mapapansin ni Ivory. Ang mga babae ay laging nag-iingat sa mga babae, kahit na alam ni Ivory na ang relasyon ni Han Sanchen at Xiao Tao ay napakalinis. Ito ay kalikasan ng tao. Mahal mo ang isang tao, at kapag ang isang mahusay na miyembro ng hindi kasekso ay lumitaw sa tabi niya, kahit na nagtitiwala ka sa iyong kasintahan, hindi mo maiwasang mag-alala kung ang kabaligtaran ay may ibang mga ideya. Sa makatuwid, sa kasong ito, ang mga tao ay palaging magkakaroon ng isang tiyak na antas ng pagbabantay. At lalo na sa pagitan ng dalawang babae. Kahit na si Ivory ay malamang na hindi mabaliw na nagseselos at target tulad ng ibang mga babae, siya ay tiyak na may iba't ibang damdamin patungo sa Xiao Tao kaysa sa mga ordinaryong tao. At ito ang uri ng pakiramdam na kadalasang nagpapalayo kay Ivory sa Xiao Tao. Sa madaling salita, kung layuan mo ang taong ito, kung mayroon siyang anumang mga ideya o trick, natural na makikita mo ng malinaw. Kaya, ang Xiao Tao ay maaari lamang ituring ito bilang isang alternatibo, mahinang sabi ng may-ari ng nayon. Ito ay natural na ang pinakamahusay, kung hindi, ako ay talagang nag-aalala tungkol sa Xiao Tao na hindi mapagkakatiwalaan, sabi ng nasasakupan. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon katanga ang may-ari ng baryong ito, sa madaling salita, dahil ang may-ari ng baryong ito ay naglakas loob na humarap sa Han Sanchen, natural na nangangahulugan ito na ganap na naghanda ang may-ari ng baryong ito. Ang mga tao mula sa Civil at Military Academy ay nasa ibabaw lang. Marami akong paghahanda sa dilim. Ang dahilan kung bakit hindi namin lubos na nililinaw ay umaasa kami na ang mga tao sa kolehiyo ng liberal arts ay maaaring isipin na sila lamang ang linya ng depensa, kaya maaari silang kumilos ng maingat at lumaban ng husto. Hinayaan ko ang mga tao na magtrabaho para sa akin, hindi ba dapat hayaan ko silang ituring ang kanilang sarili na aking kanang kamay? Hinding-hindi ko sasabihin sa kanila na sa mata ng may-ari ng nayon, ikaw ay walang iba kundi kumpi ng kanyan, walang iba kundi mga bulok na isda at hipon, tama ba? Pagkarinig nito, nagmamadaling ngumiti si Xiang Zia, ang may-ari ng nayon ay napakamaalalahanin, sa paraang ito, makakapagpahinga ako. Maaari mong ilagay ang iyong puso ng buo sa iyong tiyan. Kailangan mong malaman na bilang may-ari ng nayon na ito, maaari akong magkaroon ng katayuan sa lupain ng mga demonyong kumakain ng tao at maitatag ang ganap na walang kapantay na sikat na tindahan na ito, paano ako magiging isang taong hindi ganap na handa sa mga bagay-bagay? Kung talagang ganoon akong uri ng tao, lalo na't hindi ko kayang harapin ang Han Sanchen ngayon, kahit na kung wala ang may-ari ng nayon na ito, ang may-ari ng nayon na ito ay magiging Han Sanchen, lupain ng mga demonyo matagal na ang nakalipas, malamig na sabi ng may-ari ng nayon. Tumanggo ang nasasakupan, mabuhay ang may-ari ng nayon. Sa pagtingin sa kabayanihang hitsura ni Han Sanchen, ang may-ari ng nayon ay mukhang napakalamig. Han Sanchen, I will eventually prove that I am far better than you, and I will also tell those people that choose you instead of me will be the biggest mistake they make in their lives. You bitches, just wait for me. Para kay Han Sanchen, ang mga tao sa unang kolum ay dumanas ng matinding pagkalugi sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ni Han Sanchen. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga nasasakupan ay nagpadala ng order sa oras, at ang reserbang koponan sa wakas ay dumagsa sa oras na ito. Sapat na ang bilang ng mga tao sa reserve column, at mabilis silang makakabuo ng formation sa sandaling umakyat sila,
at ang mga tao sa hindi pa kumpleto na unang kolum ay may pagkakataong huminga. Gayunpaman, alam na rin nila ngayon ang mga kakayahan ni Han Sanchen, at nag-aalala rin sila na ang reserve team ay susunod sa sarili nilang lumang landas kapag sila ay umahan at natalo ng Han Sanchen na tulad nito. Sa makatuwid, hindi nila piniling umatras ng direkta sa unang pagkakataon, sa halip, nanatili sila at ginamit ang kanilang mga sarili bilang isang flank upang tulungan ang reserve team na atake at sugpuin ang Han Sanchen. Saglit, biglang umikot ang sitwasyon, ang panig ng Wen Yuan, naganap na hindi napigilan, ay biglang nagsimulang durugan muli ang offensiba ni Han Sanchen. Special Envoy, nagpakita na ng kahinaan si Han Sanchen. I guess pagod din siya, dapat ba tayong magpadala agad ng mas maraming reserve teams para suportahan siya? Samantalahin ang sakit niya para patayin siya. Nang marinig ang mga salita ng kanyang nasasakupan, si He Feng, na medyo nababalisa, ay parang bigla niyang nakita ang liwanag ng araw sa dilim, o higit na katulad ng paghawak ng isang negal iligtas buhay na dayami sa tubig. Nag-aalala siya na walang paraan upang masira ang kasalukuyang diskarte ng paghila ni Han Sanchen. Ang ulat na ito mula sa kanyang nasasakupan ay nagbigay lamang sa kanya ng isang malaking pagkakataon. Hindi, nang makitang papayag na si He Feng, mabilis na nagsalita ang sagong nakasuot ng puti upang pigilan siya. Nagmamadaling tanong ni He Feng, bakit hindi? Hindi alam ng espesyal na sugo na nakaputi kung paano ito ipapaliwanag saglit. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo, ngunit sa aking intuition, dapat na sinadya itong ginawa ni Han Sanchen para mahikayat tayo na magpadala ng mas maraming tao para umatake. Panipi, magpadala ng mas maraming tao upang umatake. Espesyal na sugo ng Martial Arts Academy, sa tingin mo ba ito ay may katuturan? Ano ang gusto ng iilan sa pag-atake sa kanya sa kung ano ang nais ni Han Sanchen para sa kanya, pag-atake sa amin? Kung gusto niyang magpadala kami ng mas maraming tao doon kung matalo mo siya, kung gayon bakit hindi siya tatakbo at labanan kami ng direkta, hindi ba't mas maraming tao? Medyo hindi nasisiyahang sabi ng nasasakupan. Ang sagong nakaputi ay umiling, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Natatakot ako, hindi ito kasing simple ng inaakala ko, ngunit ikaw, ang espesyal na sugo ng Wu Yuan, ay natakot kay Han Sanchen, gayon din. Kakaunti lang ang tao sa Wu Yuan, ilang dosina lang, kapag nabigo ka, natural na madali kang matakot. Panipi, higit pa rito, sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa iyong Martial Academy at Han Sanchen bago dumating ang ating Liberal Arts Academy? Anong ibig mong sabihin dito? Bahagyang galit na tanong ng sagong nakaputing damit. Malamig na ngumuso ang nasasakupan, anong ibig kong sabihin? Di ba? Ang espesyal na sugo ng Martial Arts Academy mo, hindi mo pa alam. Grabe ang pagkasira ng porma sayon ng tao sa Martial Arts Academy mo, ibig sabihin, nalampasan ka na ni Han Sanchen, ayon sa normal na logic, yan, kahit gaano kalakas ang martial arts retreat mo sa harap, imposible talaga para sa iyo ang Han Chen na mag-hand-treat sa harap mo, ang iyong kakayahan bilang isang sundalo. Pero tignan mo, hindi lang ligtas ang buhay mo, wala ka pang sugat sa katawan, kakaiba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat kasama si He Fengzai ay hindi maiwasang mapatingin sa puting sugo. Ito ay tunay na makatwiran, ayon sa normal na logika, kahit na nailigtas ng nakasuot na puti na sugo ang kanyang buhay mula sa Han Sanchen, dahil sa kanyang kakayahan, talagang imposibleng ligtas na umalis mula sa Han Sanchen. Saglit na hindi nakaimik ang sagong may puting damit, bagamat hindi niya kailanman ipinagkanulo ang isang tanyag na tindahan, at bagamat wala siyang balak na ipagkanulo ang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ang usapin sa pagitan ng Han Sanchen at ng kanyang sarili ay tunay na isang hindi matatag na katotohanan. Mayroon siyang ilang hindi masabi na mga transaksyon kay Han Sanchen. Ngayon isa na lang siyang pipi na kumakain ng Coptus Chinensis at hindi niya masabi kahit kanino ang kanyang mga paghihirap, hindi mo naman masasabi sa iba kung anong bet mo kay Han Sanchen kanina diba? Tapos, sabi mo sa bet mo may sinabi kang ang hindi mo dapat sinabi diba? Kung ganoon ang kaso, hindi ba nito ginagawang mas matatag ang katotohanan ng pakikipagtulungan sa kalaban? Nang makitang gustong makipagtalo ng espesyal na sagong nakaputi ngunit hindi niya magawa, maraming tao sa akademya ang hindi napigil ang lumayo sa kanya. Sa pagkakataong ito,
kahit ang itim na hangin ay hindi napigil ang sumimangot. Halatang abnormal ang ugali ng Special Envoy na nakaputi. Kuya, wala ka ba talagang masabi? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!